May mga pagkain na hindi lamang pumupuno sa tiyan, kundi nagbubukas din ng mga bintana ng alaala. May mga sandaling sapat na ang amoy ng kumukulong sabaw, ang pag-angat ng usok mula sa tasa o ang pamilyar na huni ng kumukulong tubig upang dalhin tayo pabalik. Sa mga gabing pagod tayo na nasa kusina matapos umuwi mula sa eskwela o sa mga umagang nagmamadali papasok sa trabaho pero may ilang minuto para makapagpakulo ng noodles. Sa isang bansa kung saan ang pagkain ay hindi basta nutrisyon kundi ritual, kasaysayan at kwento, kakaiba ang puwang na inokupa ng instant noodles sa puso ng Pilipino. Ngunit bago dumating ang panahon ng sabaw na handa sa loob ng ilang minuto lamang, may panahon muna ng pasensya at tradisyon. Ang paggawa ng noodle dishes noon ay may halong pagod at pagmamahal. Kailangan pumunta sa palengke upang bumili ng sariwang miki, bihon, sotanghon o lomi. Kailangan pang hiwain ng repolyo, sahog, bawang at sibuyas. Kailangan pang timplahin ng sabaw. May mga suki pang mamihan at pansiteria na pilit iniabot kahit malayo. Dahil iba talaga ang ginhawang dulot ng mainit na mangkok ng mami sa maulang panahon. Ito ang mundong kinamulatan ng Pilipinas bago dumating ang instant noodles. Isang mundong mabagal ngunit makabuluhan, puno ng ritual at amoy ng tradisyonal na sabaw. Taong 1958, sa isang maliit at simpleng kusina sa Japan, may isang lalaking nag-iisip kung paano niya tutulungan ang mundo. Hindi siya politiko, hindi siya sundalo. Siya ay si Momofuku Ando, isang Taiwanese-Japanese entrepreneur na nasaksihan ng gutom, ang paghihirap at pagkatuyo ng pagkakataon sa mga tao matapos ang giyera. Isang araw, nakita niyang nakapila ang mga tao para sa isang mangkok ng ramen. Mainit, masarap, busog. Ngunit mabagal ang proseso at hindi kayang tugunan ang pangailangan ng libu-libong gutom na bibig. Doon niya naitanong, paano kaya kung may ramen na mabilis lutuin at abot kaya ng lahat? Maraming pagsubok ang nagdaan, nasunog ang mga noodles, natuyot ng sobra, nabasa ulit ng singaw. Ngunit sa kanyang walang tigil na eksperimento, natuklasan niya ang flash frying, ang prosesong nagluluto, nagtutuyo at nagpapatagal ng shelf life ng noodles. At dito isinilang ang instant noodles, isang imbensyon na kinikilala ngayon bilang isa sa pinakamahalagang pagkain sa modernong kasaysayan. Ang unang produkto ng Nissin ay chicken ramen. Isang simpleng lasa, ngunit sapat upang baguhin ang buong landas ng industriya ng pagkain. Mula Japan ay kumalat ang ideyang ito sa buong mundo. Nang dumating ang Nissin Ramen sa Pilipinas noong dekada 70 hanggang 80, hindi pa ito gawa sa bansa. Imported luxury ito. Makikita lamang sa piling supermarkets. Nakabalot sa mga pouch na may makukulay na pabalat, pula para sa chicken, asul para sa beef. May mga titik na Hapones na nakapukaw ng atensyon ng mga consumers. Hindi man mabasa ng mga Pinoy, ngunit sapat na ang reputasyon nito mula sa ibang bansa upang subukan ito. Sa bansang mahilig sa sabaw, mula sinigang hanggang bok choy, hindi nakapagtataka na mabilis na nagustuhan ng mga Pilipino ang instant ramen. Mabango, may lasang bago at higit sa lahat, madaling lutuin. Sa pagpasok ng dekada 80, mas dumami ang nagbebenta nito at naging bahagi na ito ng kusina, dormitoryo, boarding house at sari-sari store. Dumating ang taong 1987 at sumabog sa telebisyon ng bagong mukha ng Nissin's Ramen, si Gary Lising. Kung kabataan ka noong panahong iyon, tiyak na hindi mo malilimutan ang kanyang ekspresyon, ang kanyang paraan ng pagbitiw ng biro, at ang kanyang parang barkadang tono ng pag-endorso sa noodles. Si Lising ang kauna-unahang celebrity endorser ng brand at sa kanyang estilo, mapangahas pero magaan, naging malapit sa masang Nissin's Ramen. Ang tagline na busog ka sa sarap ay hindi lang pang advertising, naging bahagi ito ng wika at kabataan ng panahong iyon. Sa mga komersyal niyang patok, nagtagpo ang dalawang mahalagang elemento ng kulturang Pilipino, komedya at pagkain. Bukod sa pagiging komedyante sa Champoy, lumabas din siya sa maraming pelikula, nagpapalaganap ng halakhak at saya. At dahil dito, ang Nissin Ramen ay nakilala hindi lamang dahil sa lasa, kundi dahil sa karakter at personalidad na dala ni Gary Lising. Noong 1989, pumasok sa merkado ang Lucky Me ng Monde, isang kumpanyang kilala sa mga biskwit, ngunit sumugal sa mundo ng noodles. At dito nagsimula ang tunay na laban. Mas mura ang Lucky Me, mas Pilipino ang lasa, mas agresibo sa marketing at mas mabilis tumagos sa sari-sari stores. Unti-unti, nasungkit ng Lucky Me ang masa at naging pangunahing kalaban ng Nissin sa lokal na palengke. Taong 1990, nang ipinasok ng Semexco Marketing Corporation, kumpanyang nagpasikat sa Zest o juice drink, ang Quick Chow. Hindi ito ordinaryong brand. May dala itong mayabang ngunit kapani-paniwalang pahayag. Sila raw ang unang nagpakilala ng instant rice noodles sa Pilipinas. At totoo nga naman,
Karamihan ng instant noodles noon ay gawa sa wheat, ngunit si Quick Chow ay may palabok, bok choy at iba pang variant na ang tekstura ay mas malapit sa lokal na pansit. Sa Visayas at Mindanao, kung saan iba ang kultura ng sabaw at lutuin, mabilis silang sumikat at umangat sa ikatlong pwesto sa pambansang merkado. Upang mas gumanda ang kanilang kampanya, kinuha nila si Jun Urbano, ang malikhaing utak at aktor sa likod ng karakter na Mr. Shuli. Si Shuli, na unang lumabas sa telebisyon noong 1985, ay kilala sa kanyang matatalinong satirikong komento at kakaibang paraan ng pagsasalita. Isa siyang simbolo ng komedya, politika at pagmamasid sa lipunan, at nang isigaw niya ang Quick Chow sa TV, hindi lang ito endorsement, ito'y bahagi ng kulturang Pilipino noong panahong iyon. Sa pamamagitan ng karakter niyang may halong pagbibiro at pagbibigay babala, na ay posisyon ng Quick Chow ang brand bilang astig, matalino at masa, isang kombinasyong bihira at epektibo. Tulad ng lahat ng produktong sikat, duman din sa issue ang noodles. May kumalat na maling balita tungkol sa wax coating sa noodles. May mga isyong pinaikot sa social media tungkol sa MSG at may mga panahon na subok ang tiwala ng tao dahil sa mga health scares. Ngunit karamihan dito ay pawang hindi totoo o hindi wasto ang interpretasyon. Ang mga kumpanya, kabilang ang Nissin at Quick Chow ay nagbukas ng impormasyon, nagpakita ng proseso at nagpaliwanag sa tamang paraan ng pag-unawa sa kanilang mga sangkap. Kalaunan, uling bumalik ang tiwala ng masa at lalo pang lumawak ang produksyon. Sa kasalukuyan, ang Nissin ay hindi na lang imported. Ito'y nagiging lokal na produkto simula nang sumanib sa Universal Robina Corporation noong 1996. Gumagawa sila ng sariling bersyon ng cup noodles, yakisoba at maging ang Payless na kilala sa murang halaga ngunit masarap na lasa. Samantala, ang Quick Chow ay nananatiling malakas lalo na sa mga rehiyong lumaki sa lasa nito. Ang palabok variant nito ay isa pa ring paborito at patuloy na kasama sa relief operations, pasalubong boxes at mga simpleng hapunan ng mga pamilyang Pilipino. Gayunman, ang nangunguna pa rin sa merkado ay ang Lucky Me na naging bahagi na rin ng mas malaking Mount Nissin Corporation na kalaunan ay nagkaroon ng kaugnayan sa mismong Nissin Japan. Sa likod ng lahat ng ito, dalawa ang hindi dapat makalimutan, sina Gary Lising at Jun Urbano. Sila ay hindi lamang dalawang mukha ng dalawang magkatunggaling brand. Sila ay magkaklase, magkaibigan, magkasama sa entablado at pelikula. Nagkakilala sila sa Ateneo noong 1961 at mula noon ay hindi na nagkahiwalay ang kanilang landas, maging sa sining, pelikula, komedya at kultura. Nagtrabaho sila sa mga pelikulang tulad ng Monay ni Mr. Shuli noong 1991 at Ibong Adarna noong 2014. At nang magkaroon ng health setback si Gary Lising noong 2009, isa sa mga tumulong sa kanya ay si Urbano. Sa huli, ang kanilang kwento ay patunay na hindi palaging kompetisyon ang umiiral sa likod ng industriya. May mga relasyong mas mahalaga pa sa produkto o kumpanya, mga relasyong itinayo sa tawa, respeto at pagmamahal sa sining. Kung pagbubuksan natin ang isang pakete ng noodles ngayon, Nissin man, Quick Chow o anumang brand, hindi lang pagkain ang nasa harap natin. Naroon ang kalahating siglo ng kasaysayan, ang pagsisikap ni Momofuku Ando, ang pag-usbong at pagbagsak ng mga brand, ang kompetisyon, ang kulturang Pilipino, ang mga patalastas na nagbigay kulay sa ating kabataan at ang mga komedyanteng nagbunsod ng tawa habang hawak natin ang mangkok ng mainit na sabaw. Sa bawat higop natin, may kasamang alaala. Alaala ng pamilyang sama-samang kumakain kahit kapos ang budget. Alaala ng hating gabi sa dorm na gutom at walang ulam. Alaala ng batang nagrereklamo ngunit masaya sa paboritong pansit mami. Alaala ng unang sahod na sapat lang sa isang pakete ng noodles at malamig na tubig. Ang instant noodles ay hindi lamang pagkain. Ito'y bahagi ng kultura, bahagi ng ating pagkakakilanlan, bahagi ng ating kwentong pambansa.